Hello mga for parents! Welcome back to my channel. Ngayon, mangunguha tayo ng sambong. Bakit? Kasi gagamitin natin yung sambong para sa ihahalo ko sa tubig ng mga aso ko. Kasi medyo madilaw ngayon ang ihi nila. So, para ma-prevent yung, alam mo na yung para magkaroon ng kidney stone sa mga aso, kailangan nating gamutin na habang maaga pa. Pero wala naman silang sakit sa bato or ano. Basta medyo madilaw lang yung ihi nila, tsaka medyo cloudy. Lalo na si Mochi. So, ngayon, mangunguha tayo ng sambong. Marami akong tanim na sambong. So, eto lang mga for parents. So, ayan mga mamshi. Nandito tayo sa aming lupa. Ayan. Makikita nyo marami akong sambong. Ayan. Ayan. At saka, ayun. Doon. So, ayan. Makikita nyo, marami din akong tanim na okra. So, ayan o. Medyo malalaki na yung mga okra namin. Ito, meron din ako yung oregano. So, 'di ba? Nakita niyo dun sa vlog ko yung yung paggawa ko ng agamot para sa ubo ng aso o kaya yung medyo parang hinihika sila. So, ito yung ginagamit ko. Mapapansin niyo medyo mayabong na siya kasi hindi pa ako masyadong nakakapag-trim uli. So, ayan, makikita niyo mga tanim. Meron din kami mga papaya. So, ayan o. So, nakita nyo, medyo mabunga na rin yung papaya ko. Marami kaming tanim yan. Meron din kaming atis. Yan. Malunggay, lalo na yan, malunggay. Yung malunggay, ginagamit ko yan pagka, buntis yung aso ko, tsaka yung pag nagpapadede na siya. So, maganda kasi yan. So, ito yung another sambong ko. Ang dami ko tanim na sambong. So, ayan o. Mayabong na siya. Hanggang dun yan sa likod. So, pasensya na. Medyo makalat. So, eto. Mangunguha tayo ngayon ng sambong. Gugupit tayo. So, wait lang mga parents. So, yung pipiliin ko na sambong is yung medyo maganda yung dahon niya. Para medyo hindi masyadong mapait. Kasi pag medyo matanda yung dahon, mapait yun eh. So, ito. Wait lang mga for parents ha. So, ito na mga kamamshi. Nakakuha na ako ng 12 pieces na dahon ng sambong. So, ayan. Pansinin nyo mga kamamshi, mga bata lang yung kinuha kong dahon. Kasi, para hindi siya mapait. Kasi pag yung medyo matanda na dahon ang kukunin nyo, mapait kasi yun pagka pinakuluan. Tsaka hindi siya maganda. Mas maganda talagang kinukuha pang gamot sa mga ganyan, may UTI or may sakit sa bato. Yung medyo bata pa yung dahon. So, ayan, 12 pieces ang kinuha ko kasi actually dapat kahit 7 lang, isang baso. Ako kasi kaya ginawa kong 12 pieces para makainom din yung anak ko kasi para isa't kalahating baso. So, ito lang ang kailangan nyo and then isa't kalahating tubig. Pakukuluan lang yan. So, ito na mga kamamshi. Huhugasan na natin yung sambong. Para matanggal yung mga puti-puti niya. Kasi, hindi yan dapat isinasama sa iinumin. Kasi, alam mo, madumi yun. So, ayan. Actually, malinis na to kasi pangalawang hugas na to. So, eto, tapos na. Ilalagay ko na siya sa lulutuan nating kaldero. Eto na yon. Dito ko ilalagay. And then, kukuha tayo ng isang basong tubig. So, isa.
yan. Actually, isa't kalahati. Yung 12 pieces na dahon ng sambong, katumbas na tubig ay isa't kalahati. Then, ito mga kamamshi. So, pakukuluan natin siya ng mga 5 minutes. Since malakas naman yung apoy, kaya 5 minutes lang natin siyang pakukuluan. So, nag-start ako ng 4:35. So, mga 4:40, tignan natin yan, ha? Wait lang natin siyang kumulo. So, makikita nyo dyan, yung kalalabasan nung pagpapakulo natin dun sa sambong. So, dito, di ba parang kita nyo, clear pa siya. Mamaya, pagka kumulo na yan, ang kulay niyan, light green. So, wait lang natin, mga kamamshi. So, ayan, mga kamamshi, kumukulo na siya. After 5 minutes, tingnan nyo yung kinalabasan ng sambong. So, since kulong-kulo na siya, i-off ko na yung kalan. Wait lang. So, ayan mga kamamshi. Ito na yung sambong na niluto ko. So, ayan, pansinin nyo, medyo, di ba, nagkulay light green siya. Kanina clear na clear. Nung kumulo, ganyan na siya. Ganyan ang kulay ng batang sambong. Yung ibig sabihin yung hindi matanda yung kinuha yung sambong. Ganyan lang ang kulay pag naluluto. So, itatransfer ko na siya sa inuman ng mga aso. Ay, sumama yung down. So, ayan. And then yung natira, papainom ko kasi sa anak ko to. So, tabi lang muna natin yan. And then yan, habang ikinukool down natin yan, wait lang muna natin bago natin ipainom yan sa aso. Pwede rin naman ninyong ipainom sa aso yan ng ganyan na, or is-range nyo kung ayaw nilang inumin. Pero yung sa akin kasi, iniinom kasi talaga nila yan. Gusto nila yan. Kaya, hahayaan ko yan dyan sa lalagyan nila talaga. At ilalagay ko lang doon katabi ng kainan nila yan. Pababayaan ko lang yan. Mga makalipas lang mga ilang ano yan, ubos na yan. So, ayan mga kamamshi, palalamigin lang natin. So, eto na mga mamshi. Papainumin na natin yung mga aso. Ayan, ang unang iinom ay si Chippy. Tinikman muna. Pero tingnan nyo naiinom niya. Good girl, Chippy. Ay, Mochi, inom na. So, ayan. Paiinumin din natin pati si Mochi. Ito si Mochi, yung kulay brown. So, Mochi! Mochi! Come here, baby. Mochi, go. Drink. Ano na? Kaya mo yan. Sige na. Wow, very good. O, yan. Nakikita nyo na, mga mamshi. Tignan mo naman si Mochi tsaka si Chippy uminom. Chim Chim, how about you? So, ayan. Ininom ni Mochi. Gusto niya? Mochi, good girl. Like niya. So, si Chippy uli. So, wala na. Chim! Come here! So, ang hindi na lang nakakainom is si Chim Chim. Chim Chim! Dito! Come here! Baby! Chim! Ayaw talaga uminom. Malandi talaga itong babaitang ko. Ayaw niya. So, ayan mga mamshi, bali, hintayin lang natin na maubos yan. Pero alam ko iinumin nila yan kasi gusto naman nilang iniinom yan. So, ayan mga mamshi, nakita nyo na yung ginawa nating gamot para sa madilaw na ihi ng mga aso. So, actually yung ginawa kong gamot, lahat naman yan sila umiinom yan kasi pag medyo cloudy na yung ihi ng dog nyo, ganyan na ang gawin nyo kasi ako ganyan na ginagawa ko. So, mapapansin nyo dyan, after 7 days, mapapansin nyo yung ihi talaga nila, hindi na talaga siya cloudy. At saka magbaback to normal yon. So, ganun lang ginagawa ko kahit sa mga anak ko. Pagka
medyo cloudy na yung ihi nila, medyo matapang yung amoy, madilaw, painumin nyo na sila ng ganyan. Kasi ako, hindi na ako gumagamit ng mga antibiotic, promise. So, ganyan lang ginagawa ko, puro herbal lang. Kaya, papansin nyo dun sa mini garden ko dun, puro mga tanim yun na herbal. So, marami ako mga tanim dun, di ko na masyadong pinakita. Lahat yun napapakinabangan ko, luya, sile, mga ganon. Yun, isa rin yun kasi sa mga ginagamot ko sa kanila. Basta, halos lahat naman ng pwedeng makatulong na info is isi-share ko dito sa vlogs ko. So, sana po nagustuhan nyo yung tutorial na ginawa ko ngayon. And then, sana subaybayan nyo pa po yung mga susunod ko pa pong mga vlogs. Nagpapasalamat po ako sa mga subscribers ko na patuloy na nandyan. Tsaka yung mga friends ko, mga family ko, lagi nakasupport sa akin. So, maraming salamat sa inyo. Kahit papano, medyo nag-grow ng konti yung aking channel. So, maraming salamat at sa pagsuporta ninyo. So, sana po sa susunod na vlogs ko ay makita nyo po uli yung mapanood nyo po uli yung mga tutorial pa at info na gagawin natin. Medyo matagal kasi ako nakakapag-upload, medyo nahihirapan ako mag-edit. So, ayan mga ka-4Parents, mga ka-friendship, maraming salamat sa inyo. Sana nagustuhan niyo yung pinakita ko. So, maraming salamat. Bye-bye! So, ayan mga kasisi. Ganyan na yung kulay ng ihi ng aso. Hindi ako naglagay ng basahan para makita nyo kung musta na yung ihi nila. Kumpara dun sa hindi ko pa sila pinapainom ng sambong, medyo ang ihi talaga nila dyan mas orange pa. So yan, after 3 days yan, ganyan ang itsura. So, subaybayan nyo lang yung mga susunod pa na araw ng pagpapainom ko. Tingnan natin kung mag-clear na yan. So, ayan mga ka-4Parents, ganyan ang ihi after 3 days ng pagpapainom ko ng sambong. So, ayan. Ayan o. Okay, ano pwede maitaso? Ayan o, tinan nyo. Sa isang